Hiniral sa ikalawang yugto ng himagsikang Pilipino-Amerikano, isang manunulat, musikero at inventor. Si Fernando Canon ay sinilang noong August 8, 1860. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at kaeskwela niya si Dr. Jose Rizal at naging karibal niya sa husay sa klase at karangalan sa pagsusulat. At nagpunta siya sa bansang Espanya para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid at kumuha ng kursong medisina. Gayunpaman, sa ikalimang taon niya sa pag-aaral, siya ay huminto at itinuon niya ang kanyang sarili sa paggawa ng musika sa larangan ng eskrima at ahidris. Ang eskrima ay isang arnis at ang ahidris ay ang larong chess. So, eksperto din siya sa paghawak ng espada at baril. Sa katunayan, sa kanyang husay sa espada at baril, siya ay natalo kay Dr. Jose Rizal at kay Antonio Luna. Pero walang dumaig sa kanya sa larong ahidris or chess. Sa katunayan ay naging kampiyon pa ito sa larong ahidris sa Catalonia sa bansang Espanya. At siya rin ang unang nagwagi sa ginawang chess tournament sa Maynila noong 1909. Siya ang unang pamansang kampiyon sa ahidris sa Pilipinas. So, mahusay din siyang tumugtog ng gitara, mahusay din siyang tumugtog ng kudyapi. Yung kudyapi ay or kutyapi ay isang uri ng gitara na dalawa lamang ang kwerdas. At marunong din siyang tumugtog ng mga iba't ibang mga instrumento. Kinikilala din siya ni Rizal bilang mas magaling sa kanya bilang Makata. Sa pagbalik niya sa Pilipinas, naging aktibo siya sa kilosang propaganda. Siya ang namahala sa pagpuslit ng mga kopya ng Noli Me Tangere. Ngunit higit sa lahat ay naging interesado si Fernando Canon sa mga gawaing pang-enerhiya at nakaimbento din siya ng baril na 12 o 12 ang bala na detiklop at pwedeng ibulsa o pwedeng dalhin lang. Maliit lang siya. So, yun nga, ang pagbalik niya sa Pilipinas ay kinatawan din niya ang Kongresong Malolos at hinirang na hiniral sa puwersang pang-enerhiya. At siya din ang nag-installa sa proyekto ng enerhiya sa Malolos, ngunit ito ay hindi na natuloy sapagkat sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. So nagtayo din siya ng tanggulan o taga-pagtanggol sa Bulacan, Nueva Ecija, sa Camarines at Ilocos. Pagkaraan ay naging hiniral siya ng hukbo sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. So pagkatapos ng digmaan, kasama niyang itinatag isa siya sa nagtatag ng Liceo de Manila at nagturo ng electrodynamics. So pagkaraan ng pagtuturo niya sa Liceo de Manila, umalis siya at pumunta sa bansang Europa, sa Barcelona, at nagturo din siya doon. So tulad din siya ni Rizal na marunong din sa pagsasalita o nakapagsalita ng Espanyol, English, French, German at Italiano. At pagbalik niya sa Maynila mula sa bansang Espanya ay sa Barcelona, ibinuhos niya ang kanyang panahon sa pananaliksik at sa pagsusulat. At noong panahon ng Commonwealth,
binigyan siya ng pensyon, ngunit hindi niya ito tinanggap dahil ang gusto niya ang lahat ng kasamahan niya ay dapat makatanggap din at hindi lamang siya. At siya ay namatay noong 1938, July 18, 1938.